Ang Tron ecosystem ay kasalukuyan pong tinatalakay ang isang mahalagang pagbabago na maaari pong makaapekto sa supply at halaga ng kanilang token. Ang founder ng Tron na si Ginong Justin Sun ay sumali po sa usapan tungkol sa tinatawag na TRX halving proposal. Sa simpleng paliwanag, ang halving ay isang proseso kung saan ay binabawasan po ang rate ng bagong token emissions o yung mga bagong lumalabas na nadadagdag na Tron or TRX. At ito po ay nangangahulugang mas kaunting Tron or TRX ang makikreate sa bawat bagong block. Ayan, ang layunin po ng hakbang na ito ay gawing mas deflationary or mas mahirap makuha ang TRX or Tron na token. Katulad po ng ginagawa ng Bitcoin kada 4 na taon. Ngunit, ang tanong ng marami, lalo na ang mga validators at miners, ay kung paano po ito makakaapekto sa kanilang kita at sa buong ecosystem ng Tron. Totoo bang hindi sila malulugi kahit na bawasan ang rewards? O ito ba ay isang diskarte para lamang mapataas ang halaga ng Tron sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay ang founder po ng Tron na si Ginoong Justin Sun. Ayan. Ayon po ko sa kanya, ayan, kay Ginoong Justin Sun, ang pag-create po ng mga bagong Bitcoin noon ay may kasamang malaking mining rewards upang hikayatin ang mga users na sumali sa network. Ngunit habang lumalaki ito, unti-unting binabawasan ang rewards sa pamamagitan po ng halving. Sa ngayon ay naniniwala po siya na pareho rin ang maaring gawin sa Tron upang mapanatili ang sustainability nito bilang isang deflationary asset. Base po sa kasalukuyang sistema, ang Tron or TRX ay may 1% deflation rate per year. Ngunit ayon po kay Ginong Sun, kung tataasan po ang daily validator rewards mula 1 million TRX or Tron papuntang 2 million TRX or Tron, maaaring tumaas po ang deflation rate nito sa 2% kada taon. Ayan, ibig sabihin, mas maraming Tron ang mawawala sa sirkulasyon na posible pong magdulot ng pagtaas ng halaga nito sa market. Ngayon ay ano naman po ang position ni Ginoong Justin Sun sa proposal na ito. Ayan, ayon po sa kanya, kahit na maipatupad po ang Tron halving, mananatili pa rin itong isang magandang oportunidad para sa mga validators. Ito ay dahil patuloy pa rin silang makakatanggap ng sapat na reward kahit na mas mababa ito kumpara sa kasalukuyang rate. Dagdag pa rito, ang Tron ecosystem ay patuloy po na lumalawak or nag-i-expand at nagkakaroon ng mas maraming partnerships. Halimbawa, kamakailan lamang ay inahayag po ang integration ng Tron sa Solana blockchain na siyang magpapadali sa pag-transfer ng mga tokens sa pagitan po ng dalawang ecosystem na ito. Bukod pa rito, si Ginong Justin Sun ay itinalaga bilang advisor ng World Liberty Financial International, isang organisasyong may kaugnayan kay US President Donald Trump. Ang mga ganitong developments ay nagpapakita po ng lumalakas na suporta at kumpiyansa ng malalaking industriya dito sa Tron Network. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto ng Tron halving sa presyo ni Tron? Ayan, habang nailabas po ang balitang ito, ang presyo po ni Tron ay naglalaro sa presyong 0.2366 na may bahagyang pagtaas na 0.13% sa loob ng 24 oras. Sa nakarang linggo, ang presyo po nito ay bumaba sa 0.2305 at umabot po sa pinakamataas na 0.2373 kung saan ay nagpapakita ng relative low volatility. Ngunit ayon po sa isang analyst, may posibilidad na umabot sa bagong all-time high itong si Tron kung magiging matagumpay ang halving proposal na ito. Kung mas maraming investor ang mahikayat ng bagong mechanism na ito, maaaring tumaas po ang demand para kay Tron na maaari pong magpataas ng presyo nito sa market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, una,
Kung ang Tron halving ay magdudulot ng mas mataas na demand at mas mababang supply, maaring lumakas po ang presyo nito sa pangmatagalang panahon. Ito ay isang magandang oportunidad para sa mga long-term investors. Pangalawa, para po sa mga nag-i-stake ng Tron bilang validators, maring mabawasan po ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagbabawas ng emissions. Ngunit ayon po kay Ginoong Justin Sun, nananatili pa rin itong kapaki-pakinabang. At panghuli ay ang mga hakbang na ginagawa ng Tron, kabilang po ang kanilang partnerships at saka deflationary strategies, ay maring magbigay ng mas matibay at saka sustainable na ecosystem para sa lahat ng gumagamit ng Tron. Ayan, sa kabuuan, ang Tron halving proposal ay isa pong mahalagang hakbang na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa Tron ecosystem. Bagamat may ilang validators na maaring mabawasan ang kanilang kita, nananatiling malakas ang suporta sa ecosystem dahil sa mga bagong developments at saka partnerships. Para po sa mga Pinoy crypto traders, mahalaga pong bantayan natin ang magiging epekto ng halving na ito sa presyo ni Tron. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring magandang oportunidad ito upang mag-hold ng Tron habang hindi pa ito lumalakas ng husto or tumataas ng husto ang kanyang presyo. Ngunit gaya po ng lahat ng mga investments, palaging gawin po natin ang masusing pag-aaral at saka risk management bago po tayo pumasok sa anumang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.